Mahing gabi kaninyong tanan, mga kaigsunan, o akong gina-welcome ang ato nga naglantaw karon sa ato nga online on Facebook and YouTube channel. Akong gina-welcome ang tanan og mahing gabi kanatong tanan. So alang sa ato nga first night sa ato nga Youth Week of Prayer, akong gina-welcome ang tanan sa pagtambong sa ato nga first night sa ato nga Youth Week of Prayer. So karon nga kagabion, akong part mao ang pag basa sa ato nga program nga nanay. Ang ato nga meditation nga gihalad ni Sister Jaira Talunding. Then ang atong opening song nga pagadadon sa ato nga song leader. Then atong awiton ang atong theme song Communion in Action. Then isunod nato ang opening prayer ni Brother Kurt Tapik. Sa dili pa ta maminaw sa mensahe sa pulong, maminaw usa ta sa special song nga ihalad usab kini ngadto sa Ginoo ni Sister Jaira Talunding. Then ang message ni Sister QT de los Reyes. Then after siya nga part sa message, isunod nato makaigsunan ang Acts prayer. So dili nato kalimtan ang Acts prayer. Ang magdala sa adoration si Pastor Albert de los Reyes, ang confession si Brother Kurt Tapik, then ang thanksgiving pagadadon ni Vincent Gunida. Then ang supplication ihatag usab kini sa ato nga speaker. Ang atong closing song, atong theme song, then ang atong closing prayer sa ato nga speaker. So karon nga kagabion makaigsunan atong i-feel ang Holy Spirit samtang kita magadaig og magasimba diha sa espiritu ug kamatuoran. Ang inyong presider karon kagabion si Pastor Albert de los Reyes, then ang ato nga song leader Nika Kahula. So ang ato nga programa magapadayon sumala sa akong gi-announce. Broken
Christ, our hope and faithful guide. Every act of love we bring makes His saving message ring. Let us all kneel for a word of prayer. Loving Heavenly Father, we're so very thankful for this beautiful evening to us. Lord, we thank you so much for the blessings that you have showered each one of us throughout the day. In this very hour, dear Father, as we start our first night of our week of prayer this evening, please bless the participants as in their parts, Lord. Please bless our speaker, that she will deliver the message that we are going to hear this evening. May you inspire, may you give her knowledge that she needs so that the messages that we are going to hear this evening will be applied to our day-to-day lives, Lord. Please be with us and this with us, say it, in Jesus' name pray, amen. I don't understand how a God so divine could lower Himself to a life such as mine and consider me worth every minute of time to rescue a sinner like me. When I think of my Savior alone on the cross, I know without Him that my life would be lost if He had not been willing to suffer the cost to rescue a sinner like me. To rescue a sinner like me, Lord. To rescue a sinner like me. He abandoned His
Yet he came willingly to rescue a sinner like me. To rescue a sinner like me, Lord. To rescue a sinner like me. He abandoned his throne and his kingdom above to rescue a sinner like me. To rescue a sinner as worthless as I, and gave me a reason to sing. It's so hard to believe, but it happened to me. Hallelujah to Jesus, my King, my King. To rescue a sinner like me, Lord. To rescue a sinner like me. He abandoned his throne and his kingdom above to rescue a sinner like me. He abandoned his throne and his kingdom above to rescue a sinner like me. A sinner like me. A sinner like me. Mayong gabi mga kaigsuunan. So, dalay ko ng Diyos do, nga nakahimo kita sa talagsaon nga programa sa mga kabatanunan ni ini nga week of prayer. And wa po ko nag-expect mga kaigsuunan nga ako gyud ang first nga mag-message. Kay I thought, no, una gyud ko, primero gyud ko. So, una day na kuning tapak diri sa stage nga nag-solo. Pero this time, igsuon, magwali na gyud. Pero hinawat igsuon nga sa ato ang pagwali karon, sa ato ang mensahe karon, nang hinaot ako nga nagyud tay makutlo. So ang atong topic karon makaigsuunan, kaning prayer in action. No? So ang atong theme sa atong kinatibukan nga Global Youth Day is Communion in Action. No, anyway, salamat dahil sa higayon nga nakahimo sa pag-awit ako mo sa kaigsuon. No, ko siya, igagaw na ko siya and gi-import yun ako to siya makaigsuonan. Supposed to be daghanto sila pero isa ray na kaya sa kuang sa motor ni Albert. No, isa ra gyud. So mora ginay nadala. So salamat sa mensahe sa awit nga gihatag ni Sister Jaira Talunding. Karon igsuon, nakoy gamayng share sa inyo sa dili pa ko ato diri sa ato nga topic. Kaniadto, last 2020, I think, no, na-elect ko as youth president sa mga district sa Glan. No, sa dihang na-elect ko, after ana igsoon, giduol ko sa mong former nga president, ingon siya nga, cutie na siya.
Congrats, ano siya. Congrats, patanawa ko sa imong tuhod, be. Tagilili niya kung tuhod makaigsuunan. Ano po, nahibulong po kung ano, muli-ili man siya sa kung tuhod, eh. Patanawa ko sa imong tuhod. So, tanaw niya makaigsuunan, ay, ano siya, arang-arang pa, okay pa. Kung ngano ka ha, ngano kang gilili niya ako ang tuhod, kay di ay makaigsuunan, sa kanadayang natay katungdanan sa church, natay katungdanan sa labi na sa mga Kristohanon nga pagkinabuhi, dili giday mawala ang pag-ampo, no? So ang iyang pasabot is magluhod ka kay kada lihok, kada program mangayo man gyud ta sa Ginoo. So the plot twist makaigsuunan itong mayatag tuhod, no? Di ba patiyon. So mura sa makaigsuunan. So karon atong hisgutan kining prayer in action, no? Pag-ampo nga naay buhat. No, kani nga topic mga kaigsuunan, dili na ni siya bago kanato. No, dili na ni siya bago kanato nga nadungog na nato ni sa mga wali, sa mga previous nga mga naga-message, no? Pirmi gyud na nila gina-emphasize ang prayer, ang pag-ampo, no? Gina-encourage ta nga mag-ampo gyud isip sa Kristohanon, no? Kay kita maka-communicate sa Ginoo pinagi man sa pag-ampo, tama? No? Pinaagi niini kita makaduol sa Ginoo. Kita makaduol sa Dios. So ang atong K-text, anyway, wali ni siya sinulat ni siya ni Pastor Ron Hinibago. So ang atong text, K-text is found in Mark 1 verse 35. It says, very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house and went off to a solitary place. No? Ingon siya dinhi, og unya, sayo sa kadlawon, sa dugay pa ang kabuntagon, siya mibangon og miadto sa kadapit nga awaaw, og didto nagampo siya. So ginahangyon ako ang tanan sa pagduko sa atong mga ulo alang sa pagampo. Dalaygo nagsinimbaho ikaw nga Diyos, aniya ikaw sa kitasan sa mga langit, amahan ni ining taknaa. Kami nagahangyo diha kanimo, kami nagaampo diha kanimo. Labi na amahan sa mensahe nga imuhang gipadangat karon, nang hinaot ako amahan nga imo akong tagaan og dugang pang kaalam aron sa niana mabatbat na ko ang imong pulong. Salamat Ginoo sa pagtubag kanunay sa akong mga pagampo. Kining tanan na akong isarig diha kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. So, pangutana, igsuon. Kapila man ta mag-ampo sa isa ka adlaw. No? Ang isa ka Kristohanon, kapila man mag-ampo sa isa ka adlaw. No? Naabay katulo, no? Kaupat, kapito, or kadaghan ba? Kay every time maglakaw ta, before and after ta maglakaw, mag-ampo ta. No? Tama? Naiuban ka na to nga sa dili pa sa dili pa mukaon, after mukaon, mag-ampo. Sa matag adlaw silang kinabuhi mag-ampo, no? Dili maihap ang uban kanato diri kung paano sila mag-ampo, especially sa mga kabatanunan. Kay ang kini nga kuan is nagasentro man pod gud ni sa mga kabatanunan. So sa mga kabatanunan kapila man ta mag-ampo sa isa ka adlaw. Basig moingon ta sa pagkaon, God bless this food. No, ingana na lang ta mag-ampo. So, makaigsuunan diri sa Mark 1 verse 35. Sa Marcos 1 verse 35, si Jesus Christ ni sayo og mata kadlawon pa. No? Ni sayo siyag mata kadlawon pa, migahin siyag panahon. Og dito ni ato siya sa awaaw sa mingawng dapit og dito nagampo siya sa Ginoo. Na preparation na niya nga siya mawali sa Galilea. No? Ingana si Jesus Christ, no? Very kay siya, mainampuon. So unta, ingana po ta sa iyaha, isip usa ka Kristohanon. Kay gina-encourage ta nga ang isa ka SDA kinahanglan gyud nga gamito niya ang kinaiya ni Jesus Christ. Ikinabuhi niya ang kinaiya ni Jesus Christ. Isa na rito ang magmainampuon. Kung si Kristo gani nagampo, no nagampo nga duol na gani kay siya sa Ginoo, no what more kita pa kaya? Why not nga kita kaya? Himuon nato ni. So, may iyon siya dire, many of us believe in prayer. No? Tananta, no? Bisan ka itong mga atheist, gatuod yun ng mga, nakabalo sila ng pag-ampo. Kabalo sila ng pag-ampo. So, many of us believe in prayer.
but not all of us live it. Kita mitutag pangampo, pero ang pangutana, gikinabuhi ba nato ni? Nasayod kita nga ang pag-ampo, importante kaayo. No? Kabalutan nga, importante kayo. Wabot ang punto mingo nga, mag-witness na nga, gani, tinuod kayo nga ang pag-ampo, mag-work yun siya sa atong kinabuhi. It really works. No? Pero ang pangutana, is prayer active in our lives? No? Active ba siya? Activot ba siya sa ato ang kinabuhi? Now, unsa may pasabot ni ini nga prayer in action or pag-ampo nga naay buhat? So, kung natin mga problema nga gidala-dala like sa trabaho, sa school, especially sa mga batanon, sa pamilya or asa ba diha, kinsa may atong una nga atuon, kinsa man ta una mag-rant. No, basig naa ka nato dinhi ang una lang ato ilang mga suod nga higala, mga friends, mas comfortable pa sila sa ilahang mga friends kaysa sa ilang sarili nga pamilya. No? Siguro ang uban ka nato dinhi dito sa laing tao bisan sa strangers na uban nga sa strangers pa sila mukan kay mas kumbaga mas kampante sila dito sila mag-share sa ilahang mga problema. So atong hisgutan karon kung unsaon nato pag-ampo nga adunay action, no? Nga adunay buhat. So kita magitanan makaigsunan no naatay cellphone, no? Naatay mga cellphone gigunitan. Halos kung wala ang cellphone, di gyud siguro, uban nga kung wala ang cellphone, di mabuhi ang tao. Kaya pag mata pa lang sa buntag, mangita nag-cellphone, asa kong cellphone? No, makalimot ng pag-ambo. Kita tananagi tayo gigunitan nga cellphone. Bisan gani, unsa pa na kamahal, igsoon. Bisan 18, iPhone 17 Pro Max na niya fully paid pag yun. No, kita tanan, naagi tayo sariling mga cellphone. Pero, bisan unsa na kamahal, iPhone 17 or 18 Pro Max pa na niya, fully paid pa na, kung wala na'y signal, kung wala na'y data, kung wala na'y kanang connection, Wi-Fi, useless. Tama, Iksawan? Useless kayo ang cellphone nga walay data. Kaya syempre, unsaon nato pag-connect sa atong nga mga igsuon, sa atong nga pamilya, especially sa layo. So kung wala na'y kuan, ang gamiton raman is, ano ra, kanang cellphone, selfie ra, pictures ra. So muna siya maigsuon. Now, kung ato ka na siyang itandi sa ato ang kinabuhi isip o sa Kristohanon, kung wala tay connection sa Ginoo, kung wala tay signal sa Ginoo, meaning to say, kung dili ta mag-ampo sa Ginoo, paano ta mo connect sa iya? Paano ta makaduol sa iya kung wala tay connection sa iya? Ang connection nato sa iya is ang pag-ampo. Good. Next, ingon dire, there is a powerful statement of James Hudson Taylor. Ingon siya, when we work. But when we pray, God works. So, ingon siya, kung ang tao magtrabaho gyud na, no? Mugamit gyud nag physical nga effort, physical nga kusog, no? Gamit og talento, ug uban pa, no? Gamitan gyud na iyang physical nga nga talento. Apan, kung ang Ginoo kung kita mag-ampo daw, ang Ginoo mulihok para kanato. Amen? To tana kay igsuonan. Prayer is not just talking. No, dili lang kita nakiginabi sa Ginoo, sa pag-ampo nato, dili lang kay nagistorya lang ta sa Ginoo, dili lang kay naghangyo lang ta sa Dios, dili lang pasabot nga nangayo ta sa Dios, but also it is power in action. No, dunay gahom igsuon. Ang gahom nga atong makuha sa pag-ampo is balaang espiritu. Gikan kana sa Dios. Ingon gani sila nga naiuban nga mga ginagamit na nga term nga ayaw dili ito nato awayo ng mga taong Kristohanon nga mga mainampuon. Na kay kung kana sila atong kanang awayon namin na kanang mga mainampuon, kung ana sila atong kanang sukit-sukiton, kaya sila igsuon dili na sila dili na sila mo ampo nga unta madagma ka, unta maumod ka oy dili nga na makaigsuonan. Ang Ginoo mo mulihok ana sila. Sila kay mo hibi-hibi ra gina sila. Hinaot ngay nga na ta igsuon ha. Kanang naay mo kon sa tuwa. Dili nato sila iampo sa ikadaot kun dili ikaayo kay ang Ginoo mo balos kanila. So naganikanta si Pokwa nga ang lyrics dito kay igsuonan. Kuan daw, sana ay kunin ka na ni Lord. Nya na pa rin siya dito nga,
sagasaan ka na ng motor, matukha ka sana ng kobra, or kanang iro daw nga buang, and then, sa iyong paglalakad, sana ay tamaan ka ng kidlat. So, maayo ba na kaigsuunan nga pag-ampo? No? Dili, no? So, hinaot nga dili tayong ani. So, sa ato ang mga pamatanon, hinaot nga ang atong pag-ampo sama sa pag-ampo ni Jesus Christ. No? Nga sa dihang gilansang siya sa cross, unsay giingon niya sa amahan? Asya pasayluak sila sa ilang gibuhat kay tungod wala sila kabalo kung unsay ilang gibuhat. Grabe si Jesus Christ igsuono. He is very selfless. Yun. Next, angon siya din prayer is the foundation of a great accomplishment in the work of God that heaven approves. So kini nga pag-ampo makaigsuunan, ang kanilang pag-ampo it is a foundation, no, pundasyon kini sa usa ka dakong kalampusan sa buluhaton sa Dios. No, take note ha. Take note the word foundation, pundasyon. When we say foundation, meaning pinakailalom nga unsa man nga bahin sa tanan, no? Nagya sa when we pag may misugutag ka nang magtukod og balay, di ba kung walay foundation or kung ligo ng foundation, ligo no sab ang structure, tama? No? Ligon kung naagyo kung ligon ang foundation, ligon ang tanan. So dili basta-basta mahugno. So sa buluhaton sa Dios mga kaigsuonan, dili daw enough ang talent lang. Dili enough ang kaalam, dili enough ang kusog, no? Bisan unsa pa ta ka maayo igsoon, bisan unsa pa ta ka maayo mo istorya, bisan unsa pa ta ka maayo sa ato ang mga talento, kung wala tay pag-ampo sa ato ang maginabuhat, useless daw kaayo makaigsuunan. Nganuman, kay kung ang pag-ampo anaa sa tao, there is a power and guidance. No? Mo-guide yun ang Ginoo kanato. Kay ang buluhaton nga gisugdan sa pag-ampo, gipadayon sa pag-ampo, o gihuman sa pag-ampo, kana buluhaton nga panalanginan og magmalampuson sa Dios. Kanindot igsuono, ang buluhaton nga gisugdan nimo sa pag-ampo, gipadayon nimo sa pag-ampo o gihuman nimo sa pag-ampo, magmalampuson gina siya makaigsuonan. Pagpagapanalaginan pagina sa Dios. Maong sa atong nga mga programa, no, sa nakita nato sa atong nga mga programa sa atong wali, no, bisan sa atong nga mga kaigsuunan nga nagahimo or mga care groups nga nagahimo sa ilang mga wali, no, wala gid nawala sa ato ang kaning prayer band, prayer warriors, no, isa gina siya sa pinaka-importante nga naatay mga prayer warriors sa ato nga matag buluhaton. Kay importante gid kaayo ni sila makaigsuunan. Ikaduha, prayer aligns our thoughts and action with the will of God. Kining ato mga pag-ampo igsuon kinahanglan naka-align din na siya sa atong mga hunahuna, sa atong nga mga actions. No? Kinahanglan nga naka-align siya o kinahanglan po ni siya nga muhaom siya sa kabubuton sa Ginoo. No? Naay mga pag-ampo nga naapoy mga pag-ampo nga wala pod dili pod kumbaga dawaton sa Ginoo kay wala naka-align, no, sa iyaha. No? So, it is crucial to pray fervently in whatever we do. Bisan nga naatay work, bisan naata sa school, bisan naata sa balay, or gabuhat ka sa imuhang ministry. Prayers ensure that our labor, ang atong pagpanarbaho, o pagpaningkamot, dili gyud mausik. Mo kinahanglan sa mataglakang nato sa kinabuhi makaigsunan bisan asa ta moadto nagatrabaho man ta, nag-eskwela man ta sa mga batanon, kinahanglan yun nga naay pag-ampo. Kabantay ko ano kaigsunan kay kami ni Albert ga biyahe-biyahe man gyud mi usahay no kay gapahatod ko sa iyadto ko na ibuhaton dito sa balay. Tapos every time nga biyahe mi mag-ampo gyud mi. Kay sa kung una-una makaigsunan kung di mi mag-ampo tas naimita wala gihapon murag mausik ra gihapon sama na kay natay ginatawag nga kana daw mga bisan daw nagkuan ka bisan daw nag-amping ka nga driver kung dili mo amping daw ang imuhang kaengkwentro wala so mo nang mas importante gyud nga adunay pag-ampo. So it connects our effort to God's power nga mahimong meaningful, mahimong effective o mahimong lasting or malungtaro ng ato ang mga buhat. Kinahanglan yun na ipag-ampo igsuon.
You can work with all your strength, but you can work with all your strength, but also work with all your heart. No, kinahanglan kinasing-kasing yun ang atong buhat, especially sa buluhaton sa Ginoo. Mo nang mga batan-on, no, nga dili ta ma-stress kung naay mga activities, no, kung gikapoy na nahunahon gihapon nato nga para kini sa Ginoo, ipag-serve nato ni sa Ginoo. So himuon nato siya nga nagtrabaho ta kinasing-kasing. So mao kini ang pinaagi nga ang atong hunahuna og kinabuhi mag-reflect gyud siya sa will sa Ginoo. Amen. So naay mga Bible characters, no, sa Biblia, naay mga Bible characters nga atong makuan nga nagadetermine gyud sila sa prayer in action. No, daghan halos pero pipila lamang kanila ang ato ang hisgutan makaigsuonan. Number 1 ini kay si Nehemiah, no? Nehemiah's prayer in action. Ingon siya din Nehemiah saw that the walls of Jerusalem were broken. He prayed, humbling himself before God and moved under God's guidance despite great challenges. So as a result, the walls of Jerusalem were built in just 52 days. So igsoon kinsay or mga batan-on, kinsay nakaila kay Nehemiah din No, ato sa siyang ilailahon, no? Kaniday si Nehemiah makaigsuunan. Na kung wala ko na sa iyo, Pastor, no? Si Nehemiah, usa ka cupbearer, no? Cupbearer sa usa ka hari. So meaning, no, ang iyahang trabaho, siya tigtilaw sa bino sa hari, which is si King Artaxerxes, no? Ang hari sa Persia. So nindot kayo makaigsuunan na yung trabaho, tigtilaw, no? Tigtilaw sa bino. Pero kung naihilo ang bino, impas si Nehemiah, na impas ang iyang kinabuhi. So, sinaligan gyud siya igsoon. Sinaligan si Nehemiah. Usa sa iyang kinaiya is naa kaniya ang pagkamain ng puon. Mo nay nakanindot. Isip usa ka leader naa sa iyang pagkamain ng puon. So, dili daw siya diha dayon mo surrender igsoon. No, dili siya mo surrender. Naa siya kaisog. Naa siya kanang kaisog nga mo bisan kinsa pa kadiha og wala gyud siya kahadlok. So isa po dira sa iyang kinais determinado siya nga humanon ang isa ka butang kung gusto gyud niya nga humanon. Mao sa dihang nakita niya, no, when he saw the walls of Jerusalem, nakita niya ang pader sa Jerusalem na unsa man naguba, nabungkag. Unsay gibuhat niya igsoon? Nag-complain ba dayon siya? Nag-react ba dayon siya? Nasuko ba dayon siya? Nagunsa ba dayon siya? Ayang gibuhat igsoon sa gi-highlight diha, he prayed. No? Nagampo siya, nagpaubos siya siyang kaugalingon at tubangan sa Diyos. Og sa iyang pagampo, og sa iyang paghangyo, wala siya nagulat, kundi nilihok siya, no? And move under God's guidance. Nilihok siya ubos sa paggiya sa Diyos bisan sa dako nga mga pagsulay nga iyahang nasa gubang. No? Trabaho gyapon siya, gibuhat gihapon niya. Og tungod niini pila lang ka days, 52 days lang nahuman usab ang pader sa Jerusalem. So, ato na siyang mabasa no sa Nehemiah 1 verse 5 to 11. So, ni-record diha ang pag-ampo gyud ni Nehemiah in action, no? So, ang iyang pag-ampo mo ni taas kay makaigsunan. Ngayon siya, and I said, O Lord God of heaven, the great and awesome God who keep covenants and steadfast love with those who love Him and keep His commandments, let your ear be attentive and your eyes open to hear the prayer of your servant that I now pray before you day and night for the people of Israel, your servant. Isa pa, ingon pa siya, confessing the sins of the people of Israel, which we have sinned against you. Even I and my father's house have sinned. We have acted very corruptly against you and have not kept commandments. The statutes and the rules that you commanded your servant Moses, remember the word that you commanded your servant Moses, saying, if you are unfaithful, I will scatter you among the peoples. But if you return to me and keep my commandments and do them, though your outcasts are in the uttermost part of the heaven. So ang ilahayang punta ni makaigsuunan, kung atong susihon kini nga pag-ampo ni Nehemiah, he confessed. No? He confessed
sa mga sala nga iyang nabuhat, even sa sala nga nabuhat sa iyang nga people, og nagpaubos siya sa iyang kaugalingon. No? Nangayo siya kapasayloan sa Dios sa iyang gibuhat, og wala lang siya nagampo, no? Wala lang siya nagampo sa kung gikaingon ganyan na nilihok pud siya kay nasayod siya nga ana ang giya sa Ginoo diha kaniya. So what is the point, no? What is Nehemiah's prayer and action point? No, the outstanding result was recorded as response to Nehemiah's fervent prayer. So, the wall was finished on the 25th day of the month Elul in 52 days. So, sa pagkakita niya nga mo na makaigsuunan, wala dayon siya nag-complain. Sa kung kaingon ngayon no? Wala siya nag-complain. Wala siya nagreklamo nga mo na nahitabo, but he prayed to God. Nga dili lang jud na siya ang iyang pagampo, dili lang gyud basta pulong, no? Gipaubos niya iyang kaugalingon, naghinulsol siya sa iyang sala, bisan ang sala sa iyang mga people iya pong gipangayo og kapasayloan. Nangayon siya kusog sa Ginoo mga kaigsuonan, ug sa iyang pagampo nagdala kaniya into action, no? Naay mga paglihok. Then bisan sa kalisod o mga kabalaka, mga kaawa ang mga kaaway bisan sa kakulangon sa resources, no? Bisan sa iyang kakulangon sa mga resources, niya siya gihapon misunod sa plano sa Ginoo. Basta plano gani sa Ginoo makaigsuunan, wala imposible. Ang imposible mahimong posible. So prayer is not an excuse to be passive. It is preparation for action. Ikaduha makaigsuunan si Esther. Nang siya din sa Esther 4:15 verse 17, it tells us of Esther's dedication and her request to fast and pray to save God's people in response to the looming annihilation of the Jews as Haman commanded and to the challenge to her to do something as Mordecai appealed. Igsoon din makita nato ang dedikasyon ni Esther, no? O ang iyahang paghangyo nga paghangyo sa Ginoo nga ginagpuasa gyud siya, no, nagfasting gyud siya. Nagampo siya nga maluwas ang iyahang katawhan, no, ang mga katawhan sa Dios, no, ang mga Hudiyo. Nahitabo kini tungod kay ang naghulga sa paglaglag sa mga Hudiyo ang gibando ni Haman, no? Gibando sa usa ka hari dito nga pagapatyon ang mga Hudiyo kay tungod wala sila ni yukbo sa iya. Og sa hagit nga gihimo ni Mordecai siya milihok. Sa dihang giplanuhan nga pagapatyon ang mga Hudiyo tungod kay dili sila mo yukbo sa maong hari na balaka si Esther igsuon. No, kay iya man ang mga tawo na balaka siya igsuon nga patyon tanang Hudiyo kay wala sila unsa man ni yukbo sa hari. Unya mingon si Esther kay Mordecai unsa ingon niya? Lakaw tiguma ang tanang mga Hudiyo nga anaas sa Susa. Og magpasa kamo alang kanako. Ayaw kamo pagkaon o pag-inom sulod sa tulo ka adlaw gabi. Ako og ang akong alagad nga babayi magpuasa usab sama kaninyo. Unya moadto ako sa hari bisan supak kini sa balaod. Og kung mamatay ako, mamatay ako. Og si Mordecai makaigsunan milakaw og gibuhat niya ang saman mando ni Esther. So igsoon, dito dahil sa ilahang makaigsuunan, adunay day balaod ang usa ka hari, no, nga kung mag-adto ka dito sa ilahang lugar, sa ilahang gingharian, nga bisan kinsa pa ka, bisan dako pa kag posisyon, bisan dako pa kag ranggo, kung wala na nila, dili na nila pagtugot, patyon gid ka nila, no? Mo nang niingon si Esther kay Mordecai nga kung adto ako sa hari, bisan supak sa ilang balaod, no? Kung mamatay ako, mamatay gid ko, no? Mao na ang iyang giingon. So gipasidunggan sa Dios ang ilang paghangyo kay ngano nagpuasa sila, giampuan nila nga dili pagapatyon ang mga Hudiyo. Ang plano sa paglaglag kanila na baliktad. Mao na kaninot makaigsunan. Ang plano mo naka-powerful ang prayer, no? Nagtabang ang Ginoo sila kay ngano ang plano nga pagalaglagon ang mga Hudiyo na baliktad. No, nabaliktad batok sa ilang makaaway. Ang Diyos milihok alang sa iyang katawhan. Kampante si Esther igsoon tungod kay kay nagampo siya
ug nag-fasting pagyud sila. So sa ikanapulog duha nga bulan or bulan sa Adar, sa ika-13 nga adlaw, sa dihang hapit na ipatuman ang mando sa hari, sa mismong adlaw nga naglaom ang mga kaaway sa mga Hudiyo, nga modaog bato kanila, nabaliktad ang sitwasyon. No? Ang mga Hudiyo mauang nakadaog batok sa mga nagdumot kanila. Og nakatigom sila sa ilang mga syudad sa tanang lalawigan sa Ahasuerus aron batukan ang mga gustong magdaot kanila og walay makasukol kanila kay hadlok na ang mga tao sa ilaha. Grabe no, ka-powerful ang pag-ampog yun, no? Laliman ka gifastingan nagtulo ka adlaw, tulo ka gabi. No, uban sa mga Hudiyo og mga kababaihan nga kauban ni Esther. Ang punto mga kaigsuonan, kung ang katawhan sa Diyos di ay magpaubos, magpuasa, magampo, pwede mausab ang tanan. No? Pwede mausab ang tanan, pinaagi sa kabubuton sa Ginoo, pinaagi sa kabubuton sa Diyos, makahimo kini sa pag-change sa tanan nga mga nahitabo. No? Gikan sa kapildihan ngadto sa kadaugan. Nga nagpakita lang kini igsoon nga kung gusto ta nga magmadaugon sa atong kinabuhi, magampog yun. No? Kung natay mga pangayo makaigsunan, kung mahimo fastingan gyud. Next, ingon siya diri sa prayer action point. Esther knew the plan to annihilate the Jews in Persia. Instead of murmuring, she requested God's people to pray and fast. She asked for God's guidance. God worked. Nilihok yun ang Ginoo para kanila. And He saved His people from the hand of their enemies. Indeed, a prayer in action. Mga kaigsuonan. So, ikatulo, si Daniel, no? Mabasa na siya sa Daniel 2 verse 23 or natibukan sa Daniel 2. Sa tubag sa plano ni Haring Nebuchadnezzar, naliputon ang mga manggialamon tungod sa damgo nga wala siya kabalo kung unsa to nga klase nga damgo, wala niya hinumdumi. Gipatawag niya tanang manggialamon, no? Gipatawag niya tanan. Apil si Daniel og iyang tulo ka friends, no? Gipatawag niya tanang mag-alamon aron mo interpret sa mao nga damgo. Pero ni isa sa kanila, ni isa sa ilaha, bisan si Daniel wala kabalo sa tunga pag-ampog soon. Mao na naglagod si Haring Nebuchadnezzar. Sa iyang kalagot, iyang gisugo ang iyang mga tauhan nga pagapat yung tanang manggialamon. No? Kaloy sa mga tao sa una no nga patyon bisan nga ikaw na tong pinakamaalamon tungod kay wala nimo na reach wala nimo na nahimo ang gusto sa hari, patyon ka, dali ra kay sila makaigsuunan, no? Og dito, apan isa ka ako na makaigsuunan, naghangyo si Daniel sa hari, no? Nga tagaan siya chance. May gani kay nisugot parang hari makaigsuunan, no? Natagaan nag chance si Daniel nga tagaan siya panahon para ma-interpret, masaysay saya kung unsa ang iyang pag-ampo. So, sa Daniel 2 verse 17 to 19, nga atong basahon dito naka-record ang prayer in action ni Daniel, no? Mabasa na to dito. Unya si Daniel miadto sa balay sa iyang balay og dito iyahang gipahibaluan ang iyahang mga friends, no? Sina Hananiah, Mishael og si Azariah og giingnan sila nga mangayo sila kaluoy gikan sa Dios sa langit mahitungod ni ini nga misteryo kay dili lali makaigsuunan kung ilaha lang saligan ang ilahang kaugalingon dili gyud sila makahimo batingon siya atong hangyoon ng Dios mangayo tag kaluoy mangayo tag giya sa Dios aron na ay katubangan ni ini nga pagampo. Unya makaigsuunan, ang misteryo gipadayag kang Daniel pinaagi sa usa ka panan-awon sa pagkagabi. Dayon si Daniel midayeg sa Dios sa langit. So sa ila nga pag-ampo makaigsuunan ang Ginoo wa nagpabaya. No? Wala nagpabaya. Iyahagid siyang gitagaan og katubagan sa pag-ampo sa mga pag-ampo ni Daniel og iyahang pakitaan siya usa ka panan-awon. No? So iyahang pag-ampo mo ni, to you, O God, my God of my fathers, I give thanks and praise, for you have given me wisdom and might have now made known to me that we ask of you. For you have made known to us the king's matter. So mo nang ihang pag-ampo mga kaigsuonan. Unya si Daniel miadto sa balay, no? Sa kung kiingon ganina ni ato siya sa balay sa iyang mga friends. Og
Aron unya didto makaigsuonan ang mystery gipadayag kang Daniel. So ang Daniel's point of action is thus Daniel gathered his 3 friends and they prayed. And when they prayed, God worked. No? Pareha kay Nehemias, kay Esther, God really works mga kaigsuonan. So ikaw pat, Jesus Christ, no? Baluta si Jesus Christ is a man of prayer. His disciple asked him to teach them how to pray. They notice his prayer life. So mabasa na ito na sa Luke 6 verse 12. Naka-record diha makaigsunan ang iyaha nga mga prayer in action. So yung po siya diri, si Jesus Christ sa iyaha nga sa Luke 6 verse 12 he prayed the whole night, no? Tibuok gabi siya nagampo. Og nagampo usab siya sayo sa kabuntagon. So meaning wala siyang nag-devotion, no? Morning and evening. Ingon din siya, there is a Mark sa ato ang verse ganina, Mark 1 verse 35, early in the morning, very early in the morning while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to the solitary place, and he prayed. He prayed after an event. Pag human niya makaigsoon nagwali dito sa Galilea, nagampo gihapon siya. Niato siya sa mountainside. Dito nagampo siya. Gibiyaan la siya niato sa mountainside og dito nagampo. Before and after makaigsunan, nagampo siya. Sa Mark 6:45 or 46 na siya. Jesus prayed when he was suffering. He prayed when he was experiencing excruciating pain to the cross, o on the cross. Nagampo siya, nga bisan siya, makaigsunan, naka-experience o kanang grabe nga kasakit, grabe nga pag-antos. Nagampo po siya makaigsunan when he was happy. No, sa Luke 3 verse 21. And he prayed also when he had a big decision to make. Sa matag decision niya nga ginahimo makaigsunan, nagaampo po siya. Mo na nakanindot kang Jesus Christ. Matag murag kadalihok niya, no, ga-pray siya. He really is the man of prayer. Next, yung pa siya din is Desires of Ages ni Ellen White. As a man, he supplicated the throne of God till his humanity was charged with a heavenly current that should connect humanity with divinity. No other life was ever so crowded with labor and responsibility as was that of Jesus. Yet, how often he was found in prayer. No? Siya nag-ampo sa trono sa Diyos hangtod nga ang iyang pagkatao na puno sa usa ka langit ng kusog o nag-connect sa pagkatao sa pagkabalaan. No? Walay lain nga kinabuhi makaigsuonan nga makapuno sa trabaho o responsibilidad sabas sa kinabuhi ni Jesus. Walay makatugkad kaniya mga kaigsuonan. Last, prayer in action in my life. Na ikaw igsuon, no, sa mga bata na makaigsuonan. Aduna ba yung mga pag-ampo nga aduna ba kay mga pag-ampo nga naay buhat, no? I know naagyon makaigsuonan apan kamuray makatubagan na. Sama sa pag-ampo ni Nehemias, ni Esther, ni Daniel, ni Jesus Christ, makahimo ba kita susama ana nga mga pag-ampo? So, ang pag-ampo nga puno sa pagtuo, pag-ampo nga puno sa paglaom, o pag-ampo nga adunay buhat. So, prayer is indeed in action. For apart from Christ, our work is fruitless. Igsoon, kung layo ta sa Ginoo, makaigsunan, kung dili kita mag-ampo, useless ang atong nga kinabuhi. Nagpasabot lang kini, kung wala si Kristo sa atong kinabuhi, walay tinuod nga malungtaron bunga ang atong nga buhat, bisan unsa ka pa ka maayo, or bisan unsa ka pa sa imuhang nga pagpaningkamot. Kay si Kristo, mao ang tinubdan sa kusog. No, kaalam og direksyon. Kung kita magpabilin diha kaniya, pinaagi sa pag-ampo, pagtuo o pagsunod, ang atong buhat mahimong magmalampuson ug adunay tinuod nga bunga. Makita nato ang bunga igsuon kung aduna tay sincero nga connection sa Ginoo. Naay mga practical suggestions makaigsuonan, daliran ni no. Mga practical suggestions of prayerful action. Isa, establish a prayer network. Conduct a prayer marathon, conduct a 100 days of prayer before a major event, and make every breath a prayer. So sa atong kaning establish a prayer network mga kaigsuunan,
sa mga bata, especially sa mga bata, no, kung naatay mga young people who are passionate sa prayer, kung mahimo ato silang itap o i-organize kung pwede sila mahimo at nato nga prayer warrior. So nasa ato ang makaigsunan organization nato nga mga prayer network, no? O kabalo ko nga naagid sa ato diri ang na member dito o kato sila ang mga prayer warriors nato. Kung natay mga special prayer, mga request, pwedeng tamo dool sa ilaha og dito i-share nato sila og ila ka ng tabangan ta nila sa pagampo nini. And then, ikaduha, conduct a prayer marathon, no? Sa kini ka special nga kalihukan diin ang grupo maghiusa aron magampo nga walay hunong depende sa oras nga gihatag. So dili kinahanglan nga usa lang ka tawo kun dili kailangan gyud pod og grupo niini. Then conduct a 100 days of prayer before a major event. So before sa ato ang mga activities, kung mahimo pwede ta mag-conduct og 100 days of prayer. And then lastly is make every breath a prayer. Sama kang Jesus Christ nga sa iyang kada lihok, no, halos kada utong niya siguro gaampo gyud siya. So balik ta diri makaigsoon na, no, sa katapusan. So balik ta diri sa statement ni Taylor, when we work, but when we pray, God works. Igsoon, when we work, we do our part. We work as if everything depends on us, no? As if everything depends on you. But when we pray, we invite God to do what we cannot. Ina-invite nato ang Ginoo kung unsay dili nato mabuhat. He knows everything, no? Knowing everything depends on God. So sa katapusan, kaya nga atong tema igsoon is communion in action man. So kini siya makaigsunan, dili na siya slogan, no? Kini communion, dili lang ni siya slogan, kundi panawagan kini alang kanato, especially sa ato ang henerasyon karon, no? Dili lang kita mulingkod og maminaw, especially sa mga pamatanon, kun dili mulihok usab kita. Kaya ang tinuod nga communion dili sulod sa church. Dili nato makita sulod sa church, kun dili makita nato sa gawas, no? Makita nato sa komunidad. Makita nato sa kinabuhi sa usa ka tawo nga atong maabot. Mao na ang tinuod nga action, no, communion in action. So sa mga tabang, sa mga pag-ampo, sa mga gugma nga atong gipakita kanila, igsoon si Kristo ang atong girepresenta. Dili ang atong kaugalingon si Kristo. Mong hangyo na igsoon, maginampuay kita, no? Uban sa dakong buhat, mo kini ang gusto sa Dios alang kanimo og kanako. Igsoon mo lang kana ang Dios magapanalangin. Okay, atong gipasalamatan ang ato nga first night speaker karong kagabion sa ato nga Youth Week of Prayer sa iyang paghatag sa iyang nga mensahe labi na kanatong tanan. O karong kagabion makaigsunan sa dili pa ta moadto sa ato nga Acts prayer. Basin aduna mo ipaapil sa ato nga prayer request. Ato nang iapil diri mga makaigsunan. So akong ginahangyo ato iapil sa pagampo ang ato nga church, ang atong makaigsuunan, hilabi na nagapadayon pod ang wali karon ni Elder Nafer. So atong iampo makaigsuunan, labi na sa makaigsuunan nga kaning nabugnaw gid sa pagpangalagad diha sa Ginoo. Ato silang iapil sa mga pagampo. Labi na sa atong mga care groups, dili nato kalimtan nga iapil gid nato sila sa atong mga prayer. O sa ato pod nga mga activities, ato mga program, atong kiniampo labi na sa ato mga puloy-anan, sa ato nga panimalay makaigsunan. Ato iapil sa pagampo labi na sa ato mga kabatanunan nga sila mudasig gyud sa pag-alagad diha sa Ginoo. So akong ginahangyo ang mga participants sa ato nga Acts prayer ani na diri sa tubangan. Mangluta dito.
last. Ako'y una. Confession, thanksgiving. Sige, pagluhod ta. Okay, akong ginangyo ang tanan sa pagluhod. Magampo kita mga kaigsunan. Dios nga labing kamhanan sa tanan, nga ikaw naa sa kitasaan sa kalangitan. Ikaw ang Dios nga maoy among giila, nga maoy magbubuhat sa tanang butang. Ikaw ang Dios nga maoy tag-iya sa matag usa kanamo ka mga kinabuhi. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Ang dungog ug himaya among ibalik gana kanimo. Tungod kay ikaw ang ngayan nga simbahon sa tanang panahon. Ikaw ang Dios ni Abraham, ikaw ang Dios ni Jacob, ug ikaw ang Dios ni Isaac, ug ang Dios namo sa walay katapusan. Ginoo, ania kami nagaduol nga na kanimo. Uban sa pagdaig, paghimaya sa imong balaang ngalan, dawata kami Ginoo nga takos nga na sa imong atubangan. Hilabi na o Dios ang ngayan kami nga magadawat sa mga panalangin nga among madawat sa matag adlaw. Amo ikaw himayaon sa tanang panahon, tungod kay ikaw ang takos nga lagaran, simbahon o labaw sa tanan. Ikaw ang Dios nga angay namo nga simbahon sa tanang panahon. Hilabi na Ginoo, ikaw ang Dios nga maoy nag-ula nga nis kanamo. Amo kining ihalad ang among pagdaig, pagpasalamat nga na kanimo, tungod kay ikaw ang Dios nga buhi hangtod karon. Nining mataknaa Amahan, dawata ang among pagsimba, dawata ang among pagdaig, labi na o Dios, dawata ang among paghimaya nga na kanimo. Salamat nga ikaw magatubag nining pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Loving Heavenly Father, we are so very thankful for the full evening to us. Lord, we kneel before you. It symbolizes that we are sinners, dear Father. We pray that you please forgive us from our sins that we have committed, especially to our actions and to our words that we say to our mouths, dear Father, that is wrong. Please forgive us of all of our sins, dear Father. Amahan namong dalang panan sa limbaw ni mga Dios, tagiya kasamulaman kinabuhi Amahan. Dako kaayo ang among pagpasalamat sa matag usa, labi na sa kinabuhi nga imong gihatag kusog nga imong gihatag gihapon sa kanamo sa matag usa, labi na sa among mga buluhaton sa matag adlaw, sa pagmata sa kabuntagon. Salamat kay Amahan, labi na sa mga panalangin nga alang kami makasurvive aning kalibutan nga puno sa kasamok. Apan Amahan, ikaw nagapadayon sa pagproteksyon, sa paggiya, sa dalan nga among pagalaktan. Liguna lamang kami Amahan kung diin man kami maluya, apan nagpapasalamaton kami tungod sa kanunayon nimo nga pag proteksyon nga walay puas sa matag usa. Amahan, kinitanan ang gihang salamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa pagpadayon Amahan, niya kami nagaluhod, nagadukol sa mong ulo, timailhan nga kami nagapaubos diha kanimo. Ginoo, kami nagahangyo diha kanimo, una sa tanan Amahan, tagay kami kusog. O igo nga kaalam Amahan, aron sa niana kami magkinabuhi sa matag adlaw. Niini usab Amahan, kung ginahangyo diha kanimo, nga ang proteksyon maangkon sa matago sa kanamo. Bisan pa man Amahan ang pagdumala sa amo ang mga pastors dinhi sa City Central Church, ingon man sa mga elders samahan, sa matag miyembro nga pangalaga diha kanimo, nagapangayo kami sa proteksyon, pag-guidance diha kanila. O usab Ginoo among ginahangyo diha kanimo mga pamatanon. Nasayod ikaw Amahan sa kakulangon, sa kalayahon, sa unsa ang nasa una-una sa mga bata apan Ginoo pinaagi kanimo, walay imposible. Sa ikaw Amahan magagiya kanila, pinaagi usab sa ilahang mga pagkinabuhi. Amahan ginahangyo usab namo diha kanimo
ang amo ang week of prayer every night. Ginoo gisugdan namo kini karong gabi una busa amahan nagahangyo kami diha kanimo nga kini mahuman nga puno sa paglaom, puno sa pag higugma usab Ginoo o kini magbalampuson diha sa imong kabubuton. Salamat Ginoo sa tanan. Bisan pa man sa mga naga-exam, bisan pa man sa mga naga-eskwela, o bisan pa man sa mga dili nga makahimo sa pag adto dinhi sa church aron sa pag-witness sa imong nga week of prayer. But Lord, adunay ikaw paagi aron sila among marriage. Sa Pagginoo, among ginahangyo diha kanimo ang mga nagmasakito namahan. Ikaw na sayod sa ilaha amahan, ikapas sila sa imong nga balaang kamot aron sa niana Ginoo nga sila mamaayo sa dili madugay. Ginoo, daghan pa kamig mga paghangyo. Ikaw na nasayod niini sa dili pagani namo kini pagahuna-hunaon. Salamat Ginoo sa pagtubag kanunay sa among mga pagampo kining tanan among gilaong madawat diha kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, mangnindog kita makaigsunan alang sa atong closing song, atong awiton ang ato nga theme song, Communion in Action. Shows the world Christ's righteousness.
Magampo ta igsuon. Dalaygon ikaw amahan sa walay katapusan, ining takna sa kagabion kami nagpasalamat nga na magmalampusan ang unang gabi sa week of prayer. Salamat Ginoo sa katubagan, salamat Ginoo sa kaalam, salamat Ginoo sa kadasigon nga among naangkon sa matag adlaw. Panalangini kami amahan, ug samtang kami magapamauli niining takna amahan, ikaw magagiya, magaproteksyon sa matago sa kanamo nga makaabot kami sa among nagkadaiya nga mga panimalay nga safe and sound. Salamat Ginoo sa pagtubag kanunay sa among mga pagampo. Kining tanan among gisalig diha kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen.